Happy Monday, everyone. Time check 9:53 a.m. Bolivian time. Okay, so ano nga bang mga ganap natin today? Wala tayong ganap today. Alright, so kasi today is Monday. Alright, so katatapos lang ng trabaho ko. And then, oh, by the way, I wanted to say thank you to our subscribers. All right, so to our newly subscribers, to our new subscribers, thank you so much for subscribing to our channel. I hope na, talagang I hope. Okay, and then thank you so much also for those who leave comments on our videos. Thank you so much. I really appreciate that. And wala pa namang mga bashing, no? Kung may mag-bash man lang, sana wag na kayong mag-bash. Okay, well anyway, I'm very much happy kasi our videos actually is the views of our videos are actually growing. So, thank you so much. I wanted to say thank you to you guys. I'm very much happy with that. Okay, so hopefully marami pang mag-subscribe to our channel. So, I still have a lot of videos on my phone na I have to upload. So, please continue to watch our videos, and then I will be uploading more videos because maybe I will be doing more videos this time. Okay, so thank you so much, everyone. That's from the bottom of my heart, I wanted to say thank you to you. Okay, well anyway, alam nyo, my energy is already back. Yesterday pala, pinainom ako ng vitamins ng asawa ko. Maraming vitamina siyang, parang 4 na klaseng vitamina na pinainom. So, ito pala yung vitamins na ginagamit ko, na iniinom ko pala. Ito, Vital D multivitamins. Okay, this is more of the, this is more likely mga fruits. It's made up of fruits. Okay, and then sabi dito, this Vital D contains vitamin D, vitamin C, and zinc. So, why is it important para sa atin? Naging doktor na. Bakit parang naging doktor ng datingan ko dito? Okay, so hindi. I just wanted to share this to you kasi nga, mahina yung immune system ko. I really have a very low immune system. And then, even before, when I was still single, I'm really taking, vitamin C. Palagi akong pinapatake ng mother ko ng vitamin C kasi alam nila na, hindi ako madalas nagkakasakit, pero I feel, I don't have energy. I don't have much energy. Palagi akong matamlay, yung parang ganun. So, parang, and then I also have low blood pressure. Dati pa, yung 80/60 talaga yung BP ko. Dati pa. Okay, so, dati pala, story time muna tayo, no? So, dati, ewan ko, pero parang, talaga, sabi ko, parang mamamatay ako. No, when I was still single. There was a time na, I feel like, sabi ko, baka may cancer ako. Cancer sa dugo. Ano ba naman yan? Ayaw talaga ng asawa kong nag-story ako ng mga ganito kasi ayaw niya yun. Ayaw niyang marinig ng mga ganun. Kasi, ayaw niya. So, I just wanted to share this with you, no? Dati, parang, dumating talaga ako sa punto na para akong sobrang palagi akong matamlay. As in, sobrang matamlay ako. Tapos, I was working with that. I was working already with that, at that time. And then, I think nasobrahan yata. Tapos, walang masyadong kain. Parang nagkasakit ako, guys. Tapos, I was very thin. Tapos na naman. I was very thin. And then, I don't have much energy talaga. Yung parang, kapag pumupunta ako sa city, parang, konting galaw lang, I feel tired already, yung ganon. Kapag pumasok ng mall, I feel tired like, I wanted to go home, yung parang ganon. Tapos dumating talaga, meron talagang time na I was very thin. Na parang may sakit talaga ako, guys. Sabi ko, baka may cancer. Parang ganon. Ganon talaga inisip ko, baka mamamatay na ako. Tapos I have mga rashes sa binti ko. Tapos I couldn't stand for a long time na. Dumating ako dun sa puntong iyon. I was already I think that
my husband and I are already in a relationship in that time. So, mag-boyfriend and girlfriend na kami. And I was very, very much sick. And then, I couldn't stand for a long time. Yung, tumatayo ako, tapos para akong nalupog ba, para akong mahihimatay, yung parang ganun. I have that feeling. Maybe, I was thinking at the time, maybe I have low, iron. Parang baka may iron deficiency ako, o ewan ko. Basta, I always have, low, blood pressure as far as I know. Tapos, I was very thin. Tapos, I have, mga rashes on my legs. And then, I feel so tired, guys. As in, kahit na nakaupo lang ako, I am very tired. Wala talagang energy. And then, ewan ko, pero dumating talaga ako sa point na yun. Sabi ko, parang mamamatay na ako. I really was thinking that I'm going to die na at that time. Kasi talagang mahina talaga yung ko yung immune system ko. Parang ganun. So, ngayon, I am taking vitamins na talaga. I'm taking vitamins. I stopped actually. This one was last year pa to niya binili. Tapos, I'd stop drinking this one. Kasi nga, when I drink this one, palagi akong nagugutom. I always feel hungry. So, I'm eating. And then, I get fat. Okay, I was very fat already. And then, I said, I will stop because maybe this is the reason why I wanted to eat all the time. And I don't want it. Okay, so, kailangan talaga natin ng vitamins, guys, no? Pero, ito, based on my research, bawal talaga uminom ng vitamins and then you're also drinking alcohol or coffee. Okay? Bakit? Kasi based on my research, totoo to, sinabi din to ng asawa ko at naniniwala ako sa asawa ko kasi yung asawa ko pala is biochemical pharmaceutical. So, alam niya yung mga ginagamit sa, alam niya kung paano gumawa ng mga gamot. Okay? And then, pharmaceutical din, parang pharmacist. So, alam niya yung mga gamot lahat. So, sabi niya sa akin, wag mong inumin ito na umiinom ka ng kape. Sabi ko, bakit naman? So, nag-explain siya. So, sinerch ko, totoo nga naman. So, sabi doon na, if you are taking coffee, do not drink the vitamins. Because the caffeine contains substance that could interfere the absorption of the vitamins and minerals and zinc. Okay? So, kaya hindi dapat talaga umiinom ng vitamins na nagko-coffee ka kasi useless. It's very useless. Wag na lang. So, kaya mabuti pa mag-milk na lang kayo. Milk na lang yung inumin nyo. Wag na yung wag muna mag-coffee if you're drinking. If you are trying to make your immune system really good, you have to take care of yourself, guys. It's very important kasi mahal magkasakit, lalo na sa panahon niya. Kung nakikitang mga nagkaka-cancer na, and then they said na, I wish, diba? So, only by the time na nagkakasakit tayo, doon natin na-realize lahat ng mga maling ginagawa natin, diba? Because, noong mga panahon na okay pa yung katawan natin, inaabuso natin. So, we are not taking care of ourselves. Ngayon na we are in the hospital, only by the time we say, I wish, I hope, diba? Gumagano na tayo. So, talagang alagaan natin yung mga katawan natin kasi that is our health is the most important thing talaga, guys. Kasi iisa lang tong buhay natin, iisa lang tong katawan natin. Kapag mawala pa ito, wala na talaga, diba? Na we really have, especially if we have children, take care talaga of ourselves. Hindi naman natin maiiwasan na magkakasakit tayo, pero at least we have to take care of ourselves na. Okay, so na ba? Bakit napunta na tayo sa pagiging pagiging doktor na ba? Pagbibigay ng advice, naging health advisor na to. Okay, hindi naman. I'm just sharing this to you para alam nyo, guys, kahit na sabihin nyo na, I don't have to take vitamins kasi nga, mataba na ako. Hindi. Yung asawa ko nagtitake pa rin yun ng vitamins kahit mataba siya, guys. Kasi kailangan niya yun para sa immune system niya. Kasi yung trabaho niya is hospital. Pumupunta sa mga hospital, sa mga doctors para magbenta ng mga gamot.
And then, that's very dangerous, guys. Kasi alam nyo naman, lahat ng mga bacteria at mga masasamang, masasama talagang mga hindi natin nakikita ay nandun sa hospital. So, napaka-importante na palakasin nila yung resistensya nila, especially those who are working in the hospital. So, kaya nagba-vitamins yun. So, importante kahit sabihin na mo, ay, mataba na ako, hindi guys. It's for your immune system also. Okay? Alright, so, ano nga ba ang videos natin ngayon? Tama na sa pagdadaldal, mag-storytelling muna tayo. Okay, so gusto ko tong pag-usapan kasi parang hindi ko pa na-i-share sa inyo itong mga bagay na to, yung mga cultural shock or culture shock nung pagdating ko dito. Okay, so, ano pala guys? Isa sa mga bagay na shock ako nung pagpunta ko dito guys is yung yung mga tao dito or mga couples dito ay very showy in public. Very showy. Ano ba ibig sabihin ng very showy? Ano ka ba? So hindi, ang ibig sabihin ko is yung dito is very normal na makikita mo yung mga taong or mga couple na naghahalikan sa kalsada, guys. Naghahalikan talaga as in showing the public. And it's true. I'm not kidding. It's true na naghahalikan sila sa tabi ng kalsada. Eh, syempre, yung mga ganon, may mga bata, meron din namang adult. May nakita akong adult. And that's very normal for you to see that. Alam nyo, nung bagong dating ako dito, sabi ko, parang na-shock ako kasi 'di ba sa Pilipinas, we are very conservative. Hindi naman ngayon hindi na conservative yung mga tao sa Pilipinas, guys, 'di ba? Dati we are conservative but right now parang hindi na nagiging nawawala na ang pagiging konserbatibo ng mga tao sa Pilipinas. Okay, so sa Pilipinas, holding hands lang, 'di ba? Usually nakikita natin. Tapos pag may nakikita tayong nakikipaghalikan sa parang ay ano ba 'yan? Yung parang ganoon, 'di ba? Ano ba ito yun? Tapos tinatawanan natin. Tapos, syempre, di ba? Ganon tayo sa dito, guys. Hindi. It's very normal. It's very normal for you to see people na gaganon umaga at gabi. Okay? So, yun talaga ang isa sa mga na-shock talaga ako pagdating ko dito. There was a time na gabi. Okay, first time na nakita kong may gumagawa ng ganon is at night. So, we were driving at night. We're going somewhere. Tapos may nakita ko. Sabi ko, ha? Sabi ko sa asawa ko, nakita mo yun? Did you see that? Sabi niya, ha? What is it? Sabi ko, yung couple naghahalikan sa tabi ng kalsada. Sabi niya, ha? Tapos tinatawanan nila ako, guys. Pinagtatawanan nila ako. Sabi nila, ha? Ngayon ka pa nakakita ng ganon, it's very normal. Tapos pinagtatawanan ako ng binan ko, guys. Pinagtatawanan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, may naghahalikan. Sabi niya, first time mo pang nakita, normal lang yan dito. Sabi niya, sabi ko, hindi talaga ako makapaniwala. Sabi ko, ay, ano ba naman yan? At saka, totoo talaga. Tapos, pag, hindi, lumilingon yung mga tao dito na, katulad sa atin na, lilingunin pa na, nagmotor tayo, tapos may nakita tayong naghahalikan dito, tapos lilingunin talaga natin kasi gusto talaga nating tingnan, di ba? Ganon sa Pilipinas, huwag niyo akong sabihin hindi. Okay? Ganon tayo sa Pilipinas. Ay guys, dito hindi, guys. Hindi lumilingon yung mga tao na, ay, naghahalikan, ganon. Yung mga naka-shorts dito sa tabi ng kalsada, mga babae naka-shorts, tapos titingnan natin sa Pilipinas, di ba? Ganon yung ginagawa natin, na parang talagang maiiwan yung liig natin, di ba? Ganon, lalo na sa mga lalaki. Dito guys, hindi. Normal. Normal lang yan. Normal na normal dito guys. Hindi yung mga driver o mga hindi yan talagang, hindi yan lumilingon. Tumitingin lang ganyan, pero hindi talaga yan nag-i-stick doon ng yung eyes niya. Hindi lumalaki ng ang mga nun, mga eyes. Hindi sila ganon dito guys. Kaya, isa yun sa mga parang namangha ako sa mga tao dito. Another thing dito pala, and then another thing, yung magbeso-beso kapag may na-meet ka first time at saka pag may ipinakilala ka sa kahit na sino, no? Kapag ipinakilala ka dito, once you meet that person, kahit once pa lang or first meeting, talagang beso, kahit na lalaki ha,
binibeso at niyayakap. Ganon dito, guys. Diba sa Pilipinas, hindi tayo ganon. Normally, hindi talaga tayo ganon. Diba? Kasi nga, parang konserbatibo. Okay, we're very conservative. Hindi naman siguro lahat. Kasi ngayon parang sinasabi ko, hindi na nagiging conservative nga ngayon. Doon sa Pilipinas, yung mga gumagawa ng mga ganyang mga pagbeso-beso ay yung mga mayayaman lang, yung mga may kaya sa buhay, di ba? Yung parang mga social na mga tao. Pero sa ating mga normal na mga tao doon sa Pilipinas, hindi natin yan ginagawa, di ba? Hindi tayo nag-hug or nagkikiss o nagbeso-beso. Hindi yun normal. Hindi yun ginagawa natin normally. Pero dito guys, talagang namangha ako kasi kahit na may asawa na yon, mag-asawa, may asawang lalaki, binibeso ka talaga. Nung first time na pagdating ko dito guys, na-shock man ako kasi hindi man ako sanay sa mga ganun. Tapos parang para sa akin, ayokong makipagbeso sa may asawa. Kasi parang conservative nga, di ba? Parang ayokong makipagbeso kasi ayoko. Parang ganun, parang ayoko. So, normal lang talaga dito sa kanila, guys. Kahit may asawa yung tao, binibeso ka talaga. Nag-greet talaga niya na, hello, tapos sabay beso at yakap. Normal lang yun. Pero para sa akin, parang ayoko. Yung parang ayokong nakikipagbeso, lalo na sa mga lalaki talaga. Kasi ganun. I really don't like making beso-beso or hug, especially for married people or married men. Sa babae, okay lang. For the women's, okay lang para sa akin. Pero sa mga lalaki, ayoko. Okay lang yung shaking hands or lamano, okay lang sa akin yon. Pero ganun man dito guys. So wala tayong magagawa. Ngayon na. Syempre, nung una, beso-beso. Nung pagdating ko dito, syempre beso-beso, ganun. Kapag nakikipagkilala, kahit sa mga katrabaho ng asawa ko, binibeso ako, yung mga kaibigan niya, na hindi ko kilala, binibeso ako. And for me, it's very uncomfortable. Kasi nga, hindi ako sanay sa Pilipinas. Okay, diba? So, nung nalaman na ng mga kaibigan niya na gano'n, yung kultura natin, syempre, alam na niya. So, sa susunod na pag-meet nyo, parang hindi na sila gumaganon sa akin. Parang nagiging lamano na. Ngayon, this is so funny because ngayon nasanay naman ako, ilang taon na nandito ako, nasanay na ako guys na magbeso-beso. Diba? Nasanay na ako magbeso-beso. Ngayon yung mga kaibigan, mga katrabaho, mga ibang mga kilala ng asawa ko, hindi naman sila makikipagbeso sa akin guys kasi alam naman niya, sulamano na yung ginagawa. Although hindi naman lahat kasi meron din namang iilan na nakikipagbeso talaga sa akin o na, yumayakap sa akin. Pero mostly sa kanila, alam na nila, so hindi na sila gumagawa ng ganun. Usually, na lang, lamano na lang, diba? Or shaking hands na lang. Ngayon, nasanay naman ako, guys. Minsan, it's very awkward. It's very awkward talaga. There was a time, I remember, na I saw, we went to a public market. And then, itong asawa ko, ay nakita niya yung kaibigan niya siguro, parang kasamahan niya sa trabaho o classmate ba niya yun? Kasama ang pamilya na bumibili din. Tapos, first time nakikita, ganun sila. Ako syempre, mahiyain, hindi ko naman kilala. Andun lang ako, tumatawa. Tapos sabi ng asawa ko pala ito. Ayun, so, parang inabot ko lang yung aking kamay. Sabi ko, hello. Hindi ko man alam. Tapos parang nagbow, yung parang ganun ba? Parang Korean, ganun style, Korean or Japanese style. Parang inabot ko yung kamay ko, tapos nagbow ako ng kaunti. Ngayon, hindi ko man alam, itong kaibigan ng asawa ko is gumanon. Kasi akala niya magbeso-beso kami. So, matagal siyang naghintay pala sa akin, guys, nang kipagbeso-beso. Pag ganun ko, nakita ko yung mukha niya na nasa akin, yung dool ba? Malapit sa akin. Kaya sabi ko, ay, sorry. Tapos nakipagbeso ako, guys. Tapos tumatawa, pati yung asawa niya tumawa. Dahil yung asawa ko tumawa. Sabi ng asawa ko, pasensya na kasi sa Pilipinas, hindi sila sanay ng gano'n. It was so funny experience, Tapos sabi ng asawa ko, pasensya ka na kasi sa Pilipinas, hindi kasi sila sanay sa gano'n. Yung sa kanila is shake hands lang. Yung ganong mga very awkward talaga na situation. Marami yun. Guys, maraming beses kung na-experience talaga yun. Yung anniversary namin ng asawa ko, tapos yung kaibigan niya, yung may-ari ng restaurant. Yun din, nung paalis na kami, parang awkward sa akin kasi nga, tapos nag-usap sila, tapos sabi, sige, alis na kami, gano'n na asawa ko,
dito guys, syempre, pagdating mo, mag-beso-beso kayo, ganun. Pag alis nyo, beso-beso pa rin. Ganun dito guys. Hindi yung parang babae, diretsyo ng ganun. Hindi ganun guys. Beso-beso pag kita nyo, pag alis, magbeso-beso pa rin. Maghalog pa rin. Ganun. Ay, it's very awkward kasi nga lalaki. Hindi ko naman kilala. Classmate yung nung asawa ko yon. Tapos, sabi ko, parang gusto ko lang mag-shake hands. Tapos, parang awkward ba? Parang gusto kong i-beso-beso, pero parang hindi. Tapos, parang nakita niya ako. Tumitingin siya sa akin. Tapos, parang nakita niya akong nahihiya ako. Bineso niya ako at, gihalog ko niya. Bineso niya ako. Tapos, sabi, parang very awkward talaga yung mga situations na ganun. Kasi nga, hindi tayo nasanay sa Pilipinas na ganun. Diba? Dito talaga guys, kahit sa pamilya, kahit pamilya mo lang yun, pamilya ng asawa mo or pamilya mo, nagbebeso talaga. Talagang pagdating mo sa bahay, tong asawa ko, pagdating niya dun sa bahay ng nanay niya, nagbebeso talaga yan. Pag alis namin, beso pa rin. Ganon dito guys. Ganon na ganon dito Hindi naman tayo ganon. Diba? Hindi naman tayo nasanay. Yung iba siguro sa Pilipinas na medyo may kaya, yung mga sosyal, yung mga mayayaman, yun yung gumagawa ng ganun. Pero hindi yun natin kadalasan ginagawa talaga. Diba? So, yun yung mga cultural, shocking cultural thing ko pagdating ko dito. Marami pa actually, marami pa akong na-discover dito na ibang-iba talaga sa atin sa Pilipinas. So maybe that will be for the next video na kasi parang na to mataas na yung video natin. So I think I will be going to the market today, public market lang, to buy some vegetables. Kasi we don't have vegetables anymore. So I wanted to buy some vegetables. So hopefully I can go. But unfortunately, parang masama yung weather natin ngayon. Ano ba tong ilong ko? Oy, napakakati. Ano kaya ibig sabihin nito? Kasi kapag makati yung palad natin, sabi nila may darating na pera. Pera daw. Kapag makati yung ilong, ano bang ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun kapag makati ng ilong? Okay. Well, anyway, alam nyo, iba yung weather ngayon. Ngayong this year, iba yung summer. Kasi the last year, napakainit yung summer. Nag-iiba talaga yung nag-iiba talaga yung weather every year. Kasi nung dumating ako dito, pagdating ko dito, that was winter time dito. Napakalamig guys. Grabe. Para akong nakatira sa North Pole. Grabe yung lamig. First time ko talaga yung na-experience sa buong buhay ko. Grabe yung lamig. As in, nangangati talaga yung katawan ko kasi may allergy ako sa lamig guys. Kahit yung ice, yellow, kahit hawakan ko yung yellow, ito, namumula to at tumitigas at napakakati. Ganun ako. Tapos, kapag itong mga skin ko na exposed to sa mga cold na mga tubig o namamaga ito guys. May pantal-pantal yan. Namamaga ito. So, I have a problem with the cold weather. Pero gusto ko pa rin yung cold weather guys. Walang magbalot lang talaga. Balutin mo ako talaga ng kumot. Ganun lang. So, paiba-iba yung every year talaga. Kasi last year, napakainit ng summer. But this year, guys, itong summer na ito, medyo kakaiba siya kasi palaging umuulan. Which is good naman. Para sa akin, okay lang kasi grabe yung summer dito, guys. Kahapon, alam nyo, napakainit. Lumabas kami all day ng asawa ko. Grabe, napakainit. Parang 10 degrees, pero para sa akin, parang nasa 50 degrees, guys. Grabe, napakainit. Kaya, ayoko talagang lumalabas kapag summer, no? Kasi dito, grabe yung UV ray, guys. Pumunta dito kapag hindi pa masyadong mainit, pero nagpunta ka sa labas, mga 5 minutes, magkaka-sunburn ka na. Sunburn talaga. Kaya hindi ko pinapalabas yung anak ko kasi hindi maganda talaga. Tapos, napakainit. So, iniiwasan namin yun. Usually, kapag summer, nasa kwarto lang talaga kami. Kasi yung anak ko may allergy din sa kanyang sweat. Yung sweat niya, kapag when he is sweating a lot, lalo na dito, sa bandang dito sa liig niya, ay may tumutubong mga butlig-butlig. Tapos, red. And then, para siyang nagnanana. Okay? Parang may
Fuss o fuse? Ano fuse? Fuse? Fuss? Or parang nana ba? Nana. Oo, ganun. Kaya iniiwasan talaga namin. Yun yung problema ng anak ko. Yung problema ng anak ko is when he is sweating a lot and it's very hot, yun yung problema niya sa leeg talaga. Nagkaka-allergy sa leeg. Ako naman, my problem is cold weather kasi kapag na-expose ako sa too much cold, nagpapantal tapos makati yung buong katawan ko, nagpapantal ako. So, that's my problem also. Okay, so parang nasa dugo talaga namin yun. Pero yung sa anak ko, parang sa sweat lang yun niya. Kaya hindi ko siya pinapalabas masyado, lalo na kapag mainit. So, most of the time, nasa kwarto lang talaga kami with an aircon talaga. Kapag summer season, kapag mainit, hindi ko siya pinapalabas. Okay, so, alright, tama na ang daldal kasi parang medyo mahaba na tong video natin. So, I'm gonna see you guys later. At yun na nga, nakabili tayo ng pork belly. This is 500 kilograms which is half kilo. Ang presyo nito is 400 plus Philippine peso at ito ay nasa 200 plus Philippine peso. So this is cerdo. Cerdo means pork yan guys, pork belly. And bumili kami ng dalawang pork belly kasi magki-crispy pork belly kami. So, napakaganda nito guys kasi sa public market hindi ka makakabili ng ganito kasi sa public market is malalaki yung hiwa and wala silang pork belly. Even in the sa super wala silang ganito. This is very special talaga na pork belly. So, maganda siya, walang masyadong taba.